Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Ako, grabe kahapon, no? Ang OFW Hong Kong, grabe saludo kami sa sobrang yung tiyaga, sa sobrang yung pagbibigay, pagmamahal kina Pangulong Duterte at Vice Presidente Sara Duterte. May mga umiiyak, may mga tumatalon, sumisigaw sa pangalang Duterte. At I think kung ihantulan o ihalimbawa mo sila, sila yung uhaw na uhaw sa pagbabago na naudlot, sa pagbabago na sinimulan ni Pangulong Duterte, pero biglang liko yung pangarap na continuity na sabi nga ni VP Sara, na-scam ako. Kung na-scam kayo, na-scam din ako. Kasi naniwala ako sa kanilang sinasabing continuity sa proyekto ng aking ama. Ganun si VP Sara eh. Di ba kabibig? Gusto niya merong makitang mga proyekto at merong ma-achieve ang nakaupo sa pwesto. Pero meron nga bang na-achieve ang kung sinong presidente ngayon? Ay ewan ko mga kabibig, kaya trending na trending sila. At alam mo ba kabibig, ang chika-chika, si FL Liza Marcos daw ay pumuntang Amerika. Pero ang istorya talaga may kabibig ay para daw lumuhod kay President Trump. May grabe naman yung lumuhod kabibig. Or maging stalker kay President Trump. Uy, grabe naman yan. Kasi daw, gusto ni FL Lisa na magkaroon talaga ng meet and greet sina PBBM at President Trump para makita ng sambayanang Pilipino na sila yung powerful, hindi ang mga Duterte. So para makikita ng sambayanang Pilipino na wala na sa eksena ang mga Duterte, ang mga Marcos na ang totoong may hawak ng gobyerno. Kaya ginagawa lahat-lahat ni F. Eliza Marcos daw di umano, sabi ni Glenn, Attorney Glenn. So eto kami big ha, may post sila. Nakita ko lang ha. Gusto ko lang i-share sa inyo ito. Ito ang post ni Attorney Glenn Chong. Oh. Kita niyo ba kabibig? Basa niyo ba? O yan kabibig ha. The scheming and villainous Liza Marcos is moving heaven and earth to get a meeting between her addict husband and Donald Trump. The bangags badly need the optics. Hala. So kailangan talagang makuha nila ang yes ni Donald Trump na makipag-meet and greet kay Pangulong BBM. Kasi malaking ano yan ha sa mga tao. Malaking sabihin na, tingnan nyo, close na sila si BBM at Trump, may mga maraming investor na papasok sa Pilipinas, tingnan nyo, kayo na nagsabi na si Trump galit sa mga Marcos, hindi pala, BFF pala, tingnan nyo, iniwanan na ni Trump si Duterte, mga ganong mga posibleng statements at arguments at views and opinions ng mga tao kung makikita ng mga tao na magkaroon ng meet and greet sina Trump at BBM. Sabi dito ni Attorney Glenn Chong, imagine she had to travel to US to listen to Lara Trump, daughter-in-law, in a forum where the subject is as alien to her as the Anunnakis are to most of you. So kahit hindi niya gusto, kahit hindi niya type, at wala siyang kaalam-alam sa mga, ang tawag dito, sa mga forum ni Lara Trump, kailangan talagang punta siya. Kailangan talagang visible siya. Kailangan talagang makita ni Lara Trump at makapag-meet and greet siya kay Lara Trump na, hello, I'm the First Lady of the Philippines and I just want, mga ganun makapibig pa. Liza Marcos is now a stalker. She's stalking the Trumps just to remain in power. Hala ka. Grabe mga kabibig ang pasabog ni Attorney Glenn Chong. Pero I don't know kung totoo ito or hindi. Pero knowing Attorney Glenn Chong, may mga ears and eyes din ito, di ba? Kahit di umanong wala na ito sa
closeness sa circle nila Liza Marcos, pero may mga solid pa rin itong ka-connection, no, 'di ba? Sabi ni Attorney Glenn Chong, as I have related many times, anim kami na tumutulong sa mag-asawang Marcos noong panahon na dinaya sila. Tekis ang tawag ni Liza Marcos sa amin. One of us is a woman. She helped them without pay, just like me. No, grabe, no? Anim daw yung mga tumutulong sa kanila nung time na sinabi ni BBM na dinaya siya ni Leni Robredo. Tapos, closeness pa sila that time. May isang babaeng kasama sa grupo nila. Hindi sila nabayaran, as usual, sabi ni Atty. Glenn Chong. Fast forward to the time na nanalo na sila dahil si Liza Marcos cut a deal with the devil, Smartmatic. Nung pumunta si Bangag Marcos sa Indonesia, Singapore at Thailand, nagkataon na nandun din yung kasama naming babae. Oh, true to form na walang hiya at walang utang na loob ang mag-asawang Marcos. Liza Marcos referred to my friend as the stalker. Oh, she made herself believe that my friend was stalking them o sinusubaybayan sila, nagpaparamdam sa kanila in order to get a government position. The one who told me about this story is the same person who disclosed to me na sinuntok ni Liza Marcos ang kanyang asawa sa loob ng eroplano en route to New York. Tingnan mo, sabi ko sa inyo kahit hindi na nagtatrabaho si Atty. Glenn Chong or hindi na closeness or wala pa talagang connection si Atty. Glenn Chong sa mag-asawang Marcos, meron pa rin siyang solid na connection sa people surrounding them. Bilog na nga ang mundo. Akalain mo si Liza Marcos na ngayon ang stalking the Trumps para makakuha ng meeting with Donald Trump kasi they badly need the optics. Gagamitin nila si Donald Trump to cement their hold on power. Liza Marcos will go to great lengths to achieve her goal of subjugating our country and the people in the foreseeable future. Tayong lahat ang kawawa. Uy, yun pala mga kabibig ang ginawa ni FL Liza Marcos. Pero hintayin natin kung ano ba talaga, kung matutuloy ba ang pinaplansya na kasi sabi dito, pinaplansya na, Pangulong Marcos Jr. inaasahang makipagkita kay President Donald Trump. Inaasahan na Malacanang na magaganap ang isang makasaysayang pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at United States President Donald Trump. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat wala pang eksaktong petsa, patuloy na inaayos ang mga detalye upang matuloy ang pagkikita ng dalawang leader. Sinabi ni Castro na ang pagpupulong ay isang mahalagang hakbang upang palakasin ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Inaasahan na nasa naturang pagkikita tatalakayin ang isyu hinggil sa seguridad, ekonomiya at iba pang aspeto ng bilateral na relasyon ng dalawang bansa. Wala pang karagdagang impormasyon na ibinigay hinggil sa mga partikular na paksa na magiging sentro ng kanilang pag-uusap, ngunit makikita ito bilang isang pagkakataon upang mas mapalalim ang pagkikipagtulungan sa iba't ibang larangan, lalo na sa panahon ng pandaigdigang hamon. Yun kabibigha, yun na nga, tawag dito, pinaplansya na daw nila ang pagkikita ni BBM at ni Donald Trump. Nako, kailan kaya ito? Pero wala pang piyetsa. Wala pang date kung kailan. Sabi ng ilan nito, nako, daydreaming lang yan. Talaga ba? Kung talagang si Trump ay gusto magkipagkita kay BBM, si Trump na talaga ang magbibigay pizza. Si Trump na talaga ang magtatawag kay BBM na, hey, BBM, I want to talk to you. We will have a meeting. Di ba? Si Trump nga, China, kinausap na. Ano ba? Yung malalakas na bansa, did si Trump ba consider Philippines as malalakas na bansa? 'Di ba? So, I don't know kung baka nagkatugma itong post ni Atty. Glenn Chong na talagang gagawin ni Liza Marcos lahat para matuloy talaga ang meeting ni Trump at ni BBM.
'Di ba hindi katulad noon ba ni PRRD at ni Trump na meeting, grabe pag-uusap at bilib na bilib si Trump kay Pangulong Duterte. Pero wala man lang tayong narinig na statement 'no, galing kay Trump na bilib siya kay BBM or hangang-hanga siya kay BBM, 'di ba? Ito ang sabi ng isang netizen, brings to mind that interview of BBM where he proudly mentioned Lisa managed to convince the theater production management to give them the front view seats to a musical theater, even it's already full, by tricking them that she had a reservation when in fact they didn't have one. So magaling talaga si FL Lisa sa mga ganitong klaseng tricky, ganun lang kami Big Boss. So, what do you think, Kabibig? Matutuloy kaya ang pag-meet and greet ang pag-uusap ni Donald Trump at ni Pangulong Bongbong Marcos? Kakayanin kaya ng powers ni FL Lisa na makakuha ng slot, oras at date na mag-usap si BBM at si President Donald Trump? Kung hindi at walang makuha, kahihiyan ba to? Or hindi interesado si Donald Trump sa Pilipinas, lalo na sa presidente ng Pilipinas? What do you think, mga kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news sa ating pag-usap-usapan. Basta ako, kung mabigyan ng pagkakataon si BBM na mag-usap sila kay Trump, sana, ma-plansya lahat ng problema ng Pilipinas at makita ni Trump kung ano ang pwede niya itulong sa Pilipinas. Let's face the reality, Philippines needs America. 'Di ba? Malakas pa rin ang Amerika. So, maliit lang tayo na country, third world country tayo. So, hoping kung magkaroon man ng pagkakataon na meet and greet sila, mas mabuti mga kabibig. Pero kung hindi mapagbigyan ni Trump, that's a negative vibes, negative interpretation yan. Pero we don't know, maybe next year, few years from now, before ma-end ang term ng BBM, ay magkausap sila ni Donald Trump. Ang problema mga kabibig, kung gustong makausap ni Donald Trump, hindi si BBM, kundi si Pangulong Duterte or di kaya si BP Sara. Di ba? Masyak na lang tayo. Bibisita si Donald Trump kay VP Sara or invite ni Donald Trump ang mag-amang Duterte. Nako! Maghintay na tayo sa mga updates sa kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.